Pagkatapos, nagbasa ako ng isang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung talagang kaya mong magpakita ng pagsasaalang-alang para sa mga layunin ng Diyos, magagawa mong tratuhin ng patas ang ibang mga tao. Kung nagre-rekomenda ka ng isang mabuting tao at hinahayaan mo siyang magsanay at gumampan ng tungkulin, at sa gayon ay nagdaragdag ka ng isang taong may talento sa sambahayan ng Diyos, hindi ba't padadaliin niyon ang iyong gawain? Kung gayon, hindi ba't magiging deboto ka sa iyong tungkulin? Isa iyong mabuting gawa sa harap ng Diyos. Ito ang pinakamababang antas ng konsensya at katwiran na dapat taglayin ng mga naglilingkod bilang leader. Matapos basahin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, naging handa akong magsagawa ayon sa mga ito at tumuon sa paglilinang ng mas maraming kapatid. Mula sa araw na iyon, bumuti ang ugnayan ko kay Sister Linda. Nagsimula kaming magtulungan sa tungkulin namin. Nililinang ang ibang mga kapatid para magawa nila ang kanilang mga tungkulin. Kapag may mga tanong si Linda at lumalapit sa akin para magpatulong, natuturuan ko siya ng matyaga. Nakita kong napakabilis ng pag-usad ni Sister Linda. Nang mga ilangan ang iglesia ng isang supervisor, nagawa niyang akuin ang responsibilidad na iyon at gumaan ang sarili kong pasanin. Nakaramdam ako ng kapayapaan sa puso ko nang simulan kong isagawa ang katotohanan. Dahil nakita kong nagagawa na ng ibang mga kapatid ang kanilang mga tungkulin. Hindi na antala ang gawain ng iglesia at umusad ang lahat ayon sa mga layunin ng Diyos. Más tarde también conocí a otros hermanos. Kalaunan, ipinagpatuloy ni Ana ang paglilinang ng mas marami pang kapatid para gawin ang kanilang mga tungkulin. Pero nang makita niyang mabilis ang pag-usad ng dalawang sister, hindi na naman niya mapigilang mag-alala na mapapalitan siya. Para mapanghawakan ang kanyang katayuan, sinadya pa nga niyang tukuyin sa leader ang mga pagkukulang ng mga sister. Naghahanap ng dahilan para hindi sila linangin. Napagtanto niyang namumuhay na naman siya sa kalagayan ng pagseselos, kaya nanalangin siya sa Diyos at nagnilay sa sarili.